Pagbalik niya sa lugar ng kanyang master, narinig niya ang boses nito, "Your Tian Ran, bumalik na ako." Nang makita na may dalang magandang dalaga ang kanyang master, mabilis na humakbang pasulong si Lin Xuan at mahinang sinabi, "Master, hindi ba't sabi mo ay hindi ka babalik sa loob ng kalahating taon? Bakit ang bilis mo namang bumalik?" Mahinang ngumiti si Lin Yunqing. "Orihinal, inakala kong magtatagal, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kaina ang kabilang panig. Siyempre, maaga akong bumalik pagkatapos maaga ang pagtapos ng trabaho." Ang dalaga sa likuran niya ay nagsabi ng hindi kumbinsido, "Kung hindi mo sinamantala ang pagkabahala ng aking ama para ambusin siya, kahit ikaw ay isang immortal." Bago pa siya matapos magsalita, isang hindi nakikitang kamay ang humawak sa kanyang lalamunan, pinigilan siya sa pagsasalita. Ang boses ni Lin Yunqing ay umalangaw sa kanyang isip, "Hindi ko lamang nasil ang lahat ng iyong cultivation kundi naglagay din ng restriction. Lahat ng nangyayari dito ay hindi maaaring ilabas. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magpatuloy na subukan." Nakita ni Lin Xuan siyang huminto sa kalagitnaan at tinitigan siya ng nagtataka. "Oy, ayos ka lang ba?" Nang marinig ang mga salita, nilingan ng babae ang kanyang ulo at tiningnan ng masama si Lin Xuan. "Hindi ko inaasahan na ang isang tao na tulad mo ay nasa lugar na ito at tatanggap pa ng isang walang silbing disipulo." Ang mga salita nito ay nagpagalit kay Lin Xuan at inikat niya ang kanyang manggas, gustong sumugod. "Punyeta, bagaman mas malakas ang iyong cultivation kaysa sa akin, masyado namang sabihin iyan. Kung hindi ipapakita ng tigre ang kanyang lakas, akala mo talaga ay kuting lang ako." Nang makita na magsasagupaan na ang dalawa, sa malalim na tinig ay sinabi ni Lin Yunqing, "Sige na kayong dalawa, itigil niyo na ang pagtatalo. Hayaan niyo akong formal na ipakilala siya. Ang pangalan niya ay Wang. Mula ngayon, siya ay magiging isang menial worker sa Chuhai Peak. Siya ang mamamahala sa paglilinis, paggugupit ng mga bulaklak at halaman. Bagaman siya ay isang servant lamang, hindi mo siya basta-basta pwedeng bugbugin, sigawan, o insultuhan ng walang dahilan, at hinding-hindi ka pwedeng sumingit sa isang silid sa hating gabi para gumawa ng mga bagay na hayop. Ayaw kong magpalaki ng bata para sa iyo sa susunod na taon." Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Lin Xuan na walang imek. "Bakit pakiramdam ko ay nagbibiro si Shifu? Ngunit ano ba talaga ang ginawa ng babaeng ito para galitin si Shifu, na siyang karaniwang malumanay at mahinhin, para gumamit ng ganoong klaseng underhanded tactics?" Ang mga salita ni Lin Xuan ay nagulat kay Wang. "Siya ay malumanay at mahinhin. Sigurado ka? Ngunit, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung insultuhan mo ako ng ganito, hindi ka papalampasan ng aking ama." Mahinang sumanghal si Lin Yunqing nang marinig ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang, palihim na kumikindat kay Lin Xuan na nasa tabi niya. Matagal na niyang kasama ang kanyang Shifu, agad na naintindihan ni Lin Xuan, ang kanyang kamay ay umabot, bumubuo ng isang okay sign. "Sige, kung sinabi ni Shifu na hindi pwedeng sa susunod na taon, kung gayon, paano naman sa susunod na taon pagkatapos noon?" Bahagyang tinapik ni Lin Yunqing ang balikat ng kanyang disipulo, tumango. "Mabuti, madali kang turuan. Maliit pa ngayon ang Chukai ang sect, ang responsibilidad ng pagbuhay nito ay nakasalalay sa iyong mga balikat." Kaya, sa ilalim ng tingin ni Wang, si Lin Xuan ay mukhang isang masarap na matandang kontrabida. Shifu ay maaaring magpahinga sa bahay at iwanan ang lahat sa kanyang disipulo. "Hihi, napakabuti. Maghanda ka, haharapin natin siya ngayong gabi." "Okay, Shifu." Ang mga salitang ito mula sa dalawa ay nagpa-tremble ng buo kay Wang. "Ikaw." Nakita ni Lin Xuan siyang ganoon at humakbang pasulong ng marahan. "Shifu, mukhang malapit na siyang umiyak. O dapat ba nating itigil ang panunukso sa kanya? Ako ba ang klase ng tao na nagbibiro? Punyeta, seryoso ba siya?" Hindi na kaya ni Wang. Lumuhad siya sa lupa at nagmakaawa ng tawad. "Alam ko ang aking pagkakamali. Tiyak na wala akong anumang hindi tapat na iniisip sa panahong ito, at hindi rin ako aktibong makikipag-ugnayan sa aking ama." Doon lang medyo nasiyahan si Lin Yunqing. "Sigurado ka ba na hindi mo siya hahayaan na palakasin ang bloodline ng inyong pamilya at magpatuloy ng family line?"
Kinakamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo. Hayaan na natin iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mag-cultivate ng maayos, kung hindi, bibiguin ko si Shifu. Bibiguin ko ang mga resources na ibinigay ni Shifu sa akin. Bahagyang tumango si Lin Yunqing. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Sa pagkakataong ito, naghanda ako ng magandang bagay para sa iyo. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsasalita, nagdilim ang ekspresyon ni Lin Yunqing. Nako, nang makita ang masamang ekspresyon ng kanyang Shifu, nagmadaling lumapit si Lin Xuan. Shifu, ano po ang problema? Nanginginig ang buong katawan ni Lin Yunqing, ngunit kinuha pa rin niya ang isang pulse heiress at inabot ito kay Lin Xuan. Ayos lang ako, ito para sa iyo. Ang bagay na ito ay makakatulong sa iyong cultivation. Pagkatapos sabihin iyon, nilingan niya ang kanyang ulo at umalis. Natigilan si Lin Xuan. Kung gayon, Shifu, hindi mo sinabi sa akin kung paano gamitin ito. Mahinang sinabi ni Lin Yunqing, hayaan mo siyang sabihin sa iyo. Nang makita ang kanyang Shifu na nawala sa isang iglap, hindi napigilan ni Lin Xuan na matigilan. Kung ayaw mong sabihin sa akin, bakit ka magagalit? At si Lin Yunqing, pagbalik sa kanyang silid, hindi napigilan ang umubo ng ilang beses. Nang makita ang dugo sa kanyang kamay, naramdaman niya ang kawalang magawa sa kanyang puso. Mukhang medyo pabaya pa rin ako sa labanan noong huli. Kasabay nito, sa labas, dinala ni Lin Xuan ang jade bracelet kay Wang at nagtanong, "Oy, tingnan mo ito para sa akin, ano ba talaga ito?" Ngunit nagbago na ang ekspresyon ni Wang sa oras na ito. Sa malalim na tinig ay sumigaw siya, "Ikaw na walang kwentang tiyahin, paano ka nang ahas na hindi ako igalang? Papahirapan kita ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Basta't wala ang bruhang iyan, madali lang kitang patayin." Ngunit bago pa siya makakilos, bigla niyang naramdaman ang isang kakaiba sa kanyang katawan. Ang palad na ipinampalo niya sa dibdib ni Lin Xuan ay isang normal na tapik lamang ng isang tao, walang kahit kaunting cultivation. Pagkatapos tamaan, natigilan muna si Lin Xuan, pagkatapos ay malakas na tumawa. "Ano ang ginagawa mo? Kahit gusto mo akong papaboran, hindi mo dapat hinahaplos ang aking likod. Ano ang ibig mong sabihin sa paghaplos sa aking dibdib? Bukod pa rito, parang hindi ka kumain. Hindi mo ba alam na kailangan mong gumamit ng kaunting lakas kapag hinahaplos ang likod ng isang tao?" Nanginginig si Wang. Hindi, nanginginig siya sa takot at mabilis na lumuhod sa lupa, nagpatira pa. "Nagkamali ako. Hindi ko na ito gagawin muli." Ang mga salitang ito ay nagpatigagal kay Lin Xuan. "Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Ayos ka lang ba?" Tinitigan ni Wang si Lin Xuan at nagtanong, "Sino ka ba talaga? Para sa kanya, ibinigay niya talaga sa iyo ang kayamanan na ito." Nagtatakang tanong ni Lin Xuan, "Baliw ka ba? Hindi mo ba ako nakita na tinatawag siyang Shifu kanina? Magsalita, pipi ka ba? Ikaw ang pipi. Sa tingin mo ba ayaw kong magsalita? Kung hindi dahil sa pesting restriction na iyon, pinatay na sana kita ng 1,000 beses." Pinagmamasdan si Lin Xuan na nagkakalkal sa singsing sa kanyang kamay, walang imik si Wang. Ang tanga na ito ay hindi man lang marunong gumamit ng ganoong kayamanan. Nagtataka ako kung anong Qianun space ang iniwan ni Liu Qing sa singsing na ito. Hayaan mong gamitin ko ang aking inner energy upang maging isang spirit at makita kung ano ang nasa loob. Dahil dito, gumawa siya ng hand seal at inihagis ang kanyang spiritual power sa singsing. Sa isang iglap, ang kanyang kamalayan ay lumitaw sa ibang espasyo. Pagtingin sa paligid, hindi napigilan ni Wang na matigagal. Mayroong ganitong siksik na power of the extreme daw dito. Kung gagamitin ito upang makalusot sa Immortal Emperor Realm, ito ay tunay na pinakamahusay na lugar para sa secluded cultivation. Ngunit habang lumubog ang kanyang divine sense sa espasyo, ang singsing sa labas, nakita lang ni Lin Xuan siyang biglang nawala ng malay sa harap niya. Sumugod siya at sumigaw, "Oy! Oy! Gising! Gising! Bakit biglang walang buhay ang mga mata mo? Kailangan mong kumapit. Oy, bakit hindi pa siya gising? Masyado bang malumanay ang aking hawak para maging epektibo?" Kung hindi pinahirapan ng ganoon, sa wakas ay nagising si Wang. "Malumanay, nagbibiro ka ba?
Kaunti pa at umakyat na sana ako sa langit. Huwag ka. Oy, may pangalan ako. Ano ang pangalan mo? Nagtatakang tanong ni Lin Xuan. Ako, ang pangalan ko ay Wang Freed. Haha, Crabwalk. Ang kakaibang pangalan. Hindi napigilan ni Lin Xuan na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Nang marinig ito, medyo nagalit si Wang. Naglalakuhan ka lang pala sa buong panahon. Kung kinikilala mo ang reyna na ito, bakit hindi ka pa lumuhad sa akin? Walang imik si Lin Xuan. Naisip ko lang ang pinyan mula sa aking nakaraang buhay. Paano ko nakilala ka? Ito ay isang pagkamali. Okay, tungkol sa singsing kanina, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang ginagawa nito. Walang pag-aalinlangan na ipinaliwanag ni Wang. Sa madaling salita, ang pag-cultivate sa loob nito ay katumbas ng pagkakaroon ng 2 beses na mas maraming oras kaysa sa iba. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Lin Xuan ang tumingin sa singsing ng may pagtataka. Napakakatakot ba talaga niyan? Kung totoo ang epektong ito, hindi ba ako lalaban sa langit? Kumerba ang sulok ng bibig ni Wang habang tinitingnan ng kanyang inosente, walang alam na mukha. Bakit nga ba tinanggap ka ni Lin Yunqing? Kaya nga, mayroon nga bang nakakita sa mundo? Hindi ka ba nananatili lang sa Chihai Peak bilang isang handyman ngayon? Ngunit nakikita kong hindi masama ang iyong kaalaman kaya bibigyan ka ng gantimpala ng Great One. Sabihin mo sa akin ang mga pangalan at medicinal properties ng mga spiritual herbs dito. Nanginginig si Wang sa galit. Ikaw, anong klaseng gantimpala ito? Walang kamalayan si Lin Xuan sa panloob niyang kaguluhan sa sandaling ito. Nagpapakasawa siya sa paghanga sa sarili. Gayunpaman, mahina si Shifu, hindi angkop para sa kanya na turuan ako ng mga bagay na ito ng masyadong matagal. Nagdilim ang mukha ni Wang. Mahina, siya ay mahina. Ano? Hindi pinansin si Wang, tinawag ni Lin Xuan si Yerong at tinapik ang ulo ng maliit na babae. Pupunta ako sa secluded cultivation ng ilang sandali. Pakiusap, sabihin mo sa master mo para sa akin. Kasabay nito, sa main hall, ang mga magulang ni Emperor Luowang ay puno ng sakit sa puso. Mahal na kamahalan, talagang iiwan na lang ba natin ang galit? Walang magawa na sinabi ng middle-aged man, ang pagkagapos ay nakakasakit sa atin din. Ngunit ang bruhang iyon na mag-isa ay namamayagpag sa 3 immortal emperors at sa pilitan pa kaming pinalayas. Kung lumaban ako noon, namatay na sana ako sa kamay ng bruhang iyon. Kung mamatay ako, tiyak na mabibigo ang Holy Crow Clan at maaaring maubos pa ng iba tulad ng Dragon Clan noong sinaunang panahon. Pagkatapos ay umiyak ang ina ni Wang, ang aking kaawa-awang galit. Nagliwanag ang mukha ni Wang. Hindi naman siya masama, hindi ba? May sariling pamamaraan siya para makabuo ng hatred. Huwag kang mag-alala, sabi ng middle-aged man, pagdating ng panahon, tiyak na ililigtas natin si Wang. Ang oras ay lumilipad na parang aso na tumatakbo sa mga bukid. Sa isang kisap mata, isang buwan na si Lin Xuan sa secluded cultivation sa loob ng ring space. Ngayon ay lumabas na siya. Pagkalabas niya, tuwang-tuwa siya. Mukhang hindi nagsinungaling sa akin ang babaeng iyon. Matapos mag-cultivate sa loob, talagang bumuti ng husto ang aking lakas. Ngunit nang makita niya ang taong nasa harap niya, hindi niya mapigilan ang matigilan. Kailan bumalik si Shifu? Ang disipulo ay bumabati kay Shifu. Kalmado na sinabi ni Lin Yunqing, kakalabas mo lang sa seclusion at nagkataon na naabutan mo kami na nag-iiho ng karne. Isipin mo na lang na maswerte ka. Tuwang-tuwa na tumakbo si Lin Xuan, sumisigaw, Shifu, mayroon ka palang ganoon kalaking piraso ng karne. Kung hiwain mo ito, ako na ang susunod na mag-iiho. Bilasan mo at ihawin ito. Agad na tinanggap ni Lin Xuan ang utos. Hihi. Ang karne na inilabas ni Shifu ay tiyak na top quality. Pagkatapos ay ginawa niya ang salt sprinkling technique na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay, na nagpalinaw sa mga mata ni Yerong. Ang bango ng karne. Tapos na ba? Tianran, pwede na ba tayong kumain? Binuhat ni Lin Xuan ang isang malaking skewer ng karne at isinubo ito sa kanyang bibig. Hihi, hayaan mong tikman ko kung luto na ang karne. Dahil dito, hindi nasiyahan si Yerong sa tabi niya.
Tianran, napakasama mo. Gusto rin kumain ni Yeong. Ngunit sa sandaling isubo niya ang karne sa kanyang bibig, biglang sumungkit ang mga mata ni Lin Xuan dahil naramdaman niya ang labis na siksik na spiritual energy sa karne na ito, na nagpa-tremble sa buong katawan niya. Ano ba talaga ang karne na ito? Hindi kinaya ni Lin Xuan ang spiritual energy sa loob ng piraso ng karne at bumagsak sa lupa, gamulong-gulong at nagpupumilit. Agad na sumigaw si Yeong, Lin Xuan brother, ayos ka lang ba? Bilasan mo, pumunta ka rito. Dahan-daang lumakad si Lin Yunqing, inunat ang dalawang daliri at itinuro ang tuktok ng ulo ni Lin Xuan, ibinubuhos ang kanyang spiritual energy upang buksan ang kanyang mga meridians. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagising. Natatakot pa rin si Lin Xuan. Mabuti na lang at kumilos si Shifu sa tamang oras, kung hindi, sisubog talaga ako dahil sa spiritual energy na ito. Shifu, ano ba talaga ang karne na ito? Bakit kanina lang? Mahinang ngumiti si Lin Yunqing, pagkatapos ay lumakad sa ihawan at kumuha ng isang skewer ng karne. Ito ang laman at dugo ng isang true dragon. Ang True Dragon ay nagtataglay ng bloodline ng Ancestral Dragon, at bawat True Dragon ay isang malakas na tao na sikat sa kalangitan, na may labis na malakas na lakas. Medyo naguguluhan si Lin Xuan. Kung gayon, bawat True Dragon ay isang malakas na tao na sikat sa kalangitan, paano ito madali lamang kainin? Bagaman isang kagat lang ang kinain ko kanina, pakiramdam ko ay mas malakas talaga ang aking katawan. Biglang, nagising si Wang at pagkabangon niya, tumakbo siya at mahigpit na niyakap si Lin Yunqing. Tianran, bumalik ka na. Sobra kitang namiss sa panahong ito. Maingat, na sinabi ni Lin Yunqing, sigurado akong nagising ka dahil sa amoy ng karne. Matamis na inilabas ni Wang ang kanyang dila at sinabi, hinding-hindi. Ang respeto ni Wang para kay Tianran ay nasasaksihan ng langit at lupa. Nagising ako dahil naramdaman ko ang aura ni Tianran. Gayunpaman, umiling si Lin Yunqing. Ikaw ay isang spirit body, walang silbi ang pagkain nito. Nang makita ang dalawang tao na tumatawa at naglalaro, tuwang-tuwa si Lin Xuan. Ang ganitong uri ng atmosfera ay hindi masama. Shifu, hayaan mo silang kumain ng kaunti. Hindi rin naman natin mauubos ang ganito karami. Walang pakialam na tumanggo si Lin Yunqing. Bahala ka, busog na ako, aalis na ako. Okay, Shifu, salamat. Sa sandaling narinig ng dalawang maliit na babae na maaari na silang kumain, agad silang tumakbo sa ihawan. Naiintindihan din ni Lin Xuan na bagaman sinasabing hindi kailangan ng pagkain ng mga spirit bodies, malinaw na sadyang iniwan ito ni Shifu para sa akin. Shifu, paglaki ko, hahayaan kitang kainin ako para makabawi, okay? Oh, luto na ang inihaw na karne. Kukunin ko na muna. Agad na inagaw ni Lin Xuan ang inihaw na skewer mula sa kamay ni Yeong, na nagpaiyak sa maliit na babae. Tianran, napakasama mo. Marunong ka lang mang-api sa akin. Matapos busugan ang sarili ng dragon meat, naramdaman ni Lin Xuan ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Bahagya siyang kumunot. Bagaman walang pagbabago sa cultivation, malinaw na tumaas ang spiritual energy. Nagkakamali ba ako? Kung gayon, susubukan ko ang aking magic power at tingnan kung paano ito mangyayari. Casual na sumugod ng palad pasulong. Rumble, isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw. Nasiyahan si Lin Xuan. Ang physical strength at flexibility ay tumaas ng hindi bababa sa 100 beses. Ngunit, Tianran, haha, paumanhin, masyado akong gumamit ng lakas kanina at nagkabitak-bitak ang lupa. Sa kasalukuyan kong lakas, ang paglahok sa sex grade competition ay parang pang-aapi na. Sa sandaling ito, narinig ni Yeong at Lin Xuan ang isang malambing na musika sa kanilang mga tainga. Maging ang mga tree spirits na naglilinis at nagpupuno ay narinig din ito. Ang tunog lang na ito ng zither ay kayang yugyugan ang 4 na direksyon. Makikita na hindi talaga ordinaryo ang kanyang lakas. At sinundan ni Lin Xuan ang musika, nakita niya ang kanyang magandang Shifu na nakaupo doon, naglalaro ng zither. Naalala niya 2 buwan na ang nakalipas sa main hall ng Invincible Sect, ninas siya sa sarili. Punyeta, walang elder ang gustong tanggapin ng isang henyo na tulad ko. Isang araw, pagsisisihan nila ito.
Habang paalis na si Lin Xuan sa Invincible Sect, narinig niya ang boses ng kanyang master sa kanyang tainga, "Lin Xuan, sumunod ka sa akin." Tinuro ni Lin Xuan ang kanyang sarili. Ako ba ang kausap mo? Sigurado ka bang ako? Mayroon pa bang ibang pangalan na Lin Xuan dito? Kalmado na sumagot si Lin Yunqing. Nang makita na sa wakas ay kinikilala na siya, tuwang-tuwa si Lin Xuan. Elder Chu Hiang ay pinili talaga ang isang hindi kilalang tao na tulad ko mula sa libu-libong Outer Sect disciples. Maaaring sa wakas ay magbabago na ang aking buhay. Oo, naisip ito, lumapit siya sa kanyang master. Huminto si Lin Yunqing sa ginagawa niya at casual na sinabi, "Maaari mo itong isipin bilang ward room bago magsimula ang grand competition ng sekta bukas. Kung matalo ka, magsisisi ka." Hihi. May tiwala na tinapik ni Lin Xuan ang kanyang dibdib at sinabi, "Ang disipulo ay tiyak na hindi bibiguin ng mga inaasahan ng master at hahayaan ng Chu Hiang na maging top sa gitna ng 360 pick masters. Mabuti, kung gayon, hihintayin ng guro na ito ang iyong magandang balita dito. Master, hindi ka ba pupunta sa pinangyarihan para suportahan ako?" Dahan-daang lumakad si Lin Yunqing sa tabi ng kanyang disipulo at bumulong, "Iyan lang ba ang buong tiwala na mayroon ka?" Biglang namula ang mukha ni Lin Xuan. Ang amoy ng orchid ng kanyang master ay lumapit sa kanyang tainga, na nagpatiga sa kanya at hindi makapagsalita. Nang makita ang kanyang hitsura, hindi napigilan ni Lin Yunqing na takpan ang kanyang bibig at tumawa. "Haha, bakit ang dali mong tuksuhin?" Walang imik si Lin Xuan. "Marahil, ang mga paghihirap ng unang dalawang buhay ay para lang makilala ko si Master." Kinabukasan ng umaga, sa square ng Invincible Immortal Sect, nagsimula ang grand competition. Maligayang pagdating sa lahat ng Immortal Sect's elders. Mahigit sa 100 figure ang bumaba mula sa langit, at ang mga inner sect disciples sa ibaba ay nagtipon na lahat. Nakatayo si Lin Xuan sa gitna ng mga disipulo, nakatingala sa langit. Sa isang iglap, bumaba ang sect leader na may higit sa 100 tao. 100 taon na ang lumipas at ang inner sect ay nagkaroon ng maraming bagong mukha. Lahat ng naririto ay bahagi ng sekta at tiyak na magiging mga pillars ng sekta sa hinaharap. Sumasaksi o nagtatayo pa nga ng sekta upang maging mas malakas. Ang nilalaman at mga patakaran ng grand competition ay sa tingin ko ay naipabatid na sa inyo ng mga peak elders kaya hindi ko nasasabihin pa. Ngunit naiintindihan ng lahat ng disipulo dito ang mga patakaran maliban sa isang tao na hindi, at iyon ay si Lin Xuan. Ang kanyang ulo ay puno ng mga tanong. Ano ba ito? Tinitingnan ang kanilang mga ekspresyon, mukhang alam nilang lahat. Hindi sinabi sa akin ng master ko ang anuman bago umalis. "Hay, kalimutan mo na. Bilang isang manlalaro na may cheat, bibigyan ko na lang sila ng head start." Nagsalita muli ang sect leader, "Isang pangungusap lang ang sinasabi namin, mahigpit na ipinagbabawal ang mutual slaughter." Pagkatapos nito, nagsimulang magkasanib na magtayo ng formation ang mga elders. Ito ang entrance screen sa ibang mundo. Maaaring makapasok sa kompetisyon sa pamamagitan ng screen. Ang grand competition sa pagkakataong ito ay nasa Changping Secret Realm. Mga disipulo na lalahok sa grand competition, pakiusap, pumunta rito upang kunin ang inyong mga jade tokens. Hindi nagtagal, turn na ni Lin Xuan na tanggapin ang order. Tiningnan siya ng sect leader at sinabi ng may ngiti, "Hindi ka na lang sumali, bata. Direktang maging personal disciple ko, hindi ba't mas maganda kaysa makipaglaban hanggang kamatayan dito?" Ang mga salita ng sect leader ay nagdulot ng labis na kawalang kasiyahan sa ibang mga disipulo. Ang swerte niya, gusto ko rin maging personally invited ng sect leader. Hindi ba't guwapo lang siya at may 3 spiritual root attributes? Ngunit ang sect leader ay sumisigaw sa kanyang puso, "Kapag nakita ni Lin Xuan ang aking lakas, tiyak na masasakop siya sa akin at pagkatapos ay sisang-ayon na maging personal disciple ko." Haha, gayunpaman, ang mga salita ni Lin Xuan ay, "Pinahahalagahan ko ang kabaitan ng sect leader, ngunit ipapasa ko na lang. Pagkatapos ng lahat, napakabuti ng master ko sa akin. Kahit mamatay ako, mamamatay ako sa puso ng master ko." Ang mga salitang ito ay nagpatigas sa masayahing mukha ng sect leader at galit na galit ang ibang mga disipulo. Punyeta, nakakainis.
Hindi ba siya makakaramdam ng komportable nang hindi gumagawa ng galit araw-araw, di ba? Masyado talaga siya. Hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Nang makita si Lin Xuan na nagsasabi niyan, bumantong hininga ang sect leader. Hay! Isang araw, mauunawaan mo ang aking mabuting intensyon. Sige, nakuha mo na ang Jade Token, pakiusap, pumasok ka na sa Changping Secret Realm para lumahok sa kompetisyon. Pagpasok sa Secret Realm, naghanap-hanap si Lin Xuan ng sandali at bumulong, ang concentration of spiritual energy dito ay mas mayaman. Hindi lang doble kaysa sa labas, kundi malayo pa rin sa maliit na mundo ng master ko. Ngunit ano ba talaga ang mga patakaran ng Grand Competition? Walang impormasyon dito sa Jade Token. Habang gumagala, biglang nakakita si Lin Xuan ng isang tao. Oh, may tao dito. Tatanungin ko ang taong ito, hindi ko ba malalaman kung gayon? Pagkatapos, narinig ng binata at biglang narinig ang isang boses habang nagkultura siya. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tumingin. Sino iyan? Humakbang pasulong si Lin Xuan at malakas na sumigaw, napalibutan ka na ng mag-isa ko. Ang mga salitang ito ay nagpatigas sa mukha ng binata na parang puwet ng poto. Mukhang may sakit ang taong ito. Hindi ka man lang nag-abalang iakma ang spiritual energy fluctuation sa iyong katawan at sa halip ay tumatakbo ka lang dito ng walang direksyon. Nagpapatiwakal ka ba o ano? Humalaklak si Lin Xuan. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol kay Big Sis at marahil ay pag-iisipan kung palampasin ka muna. Kung hindi, galit na galit ang binata kaya tumalon siya. Huwag mong isipin na dahil gusto ka ni Old Xing ay kaya mo nang hindi igalang ang lahat. Kahit na ang pagdadala dito ay nakakagulo sa iyong spiritual energy sa loob ng 1 oras sa pinakamahaba, o 2 o 3 oras sa pinakamalala, sa tingin mo ay matatakot ako sa iyo. Kumerba ang labi ni Lin Xuan. Sa tingin ko, hindi mo plano magsalita, ha? Tumawa ang binata. Walang itinatago. Pinagsisikapan kong sanayin ang aking katawan. Masyado ka pang sariwa kung sa tingin mo ay kaya mo ako. Tama na ang usapan, sinabi ni Lin Xuan, mahina ang boses. Sa ilalim ng takot na tingin ng binata, sumuntok si Lin Xuan ng direkta sa kanyang mukha. Bang! Lumipad pa atras ang binata ng 12-dosenang metro, bumagsak ng malakas sa paanan ng isang puno. Hindi niya napigilan ng dumura ng isang bibig ng sariwang dugo, ang buong katawan niya ay nababalutan ng sugat. Ubo, ito, paano ito posible? Nagagamit mo ang spiritual energy mo. Lumakad si Lin Xuan papunta sa kanya, nakakrus ang mga braso. Itigil mo na ang pagbubulungan sa sarili mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Samantala, sa Geo Arena, nakita ng Invincible Sect ang eksenang ito sa pamamagitan ng mga naitalang larawan at nagsimulang magbulungan ang mga disipulo. Sect leader, niloloko ni Lin Xuan. Tiyak na gumagamit siya ng isang uri ng item upang sugpuin ang mga fluctuations of spiritual energy sa kanyang katawan, kung hindi, paano mangyayari na ang kanyang katawan ay ganap na hindi nasaktan. Seryosong sinabi ng sect leader, ang Independent Secret Realm, bukod sa teleportation mula sa Yuan Realm, ay talagang magdudulot ng fluctuation sa spiritual energy sa loob ng katawan. Ngunit ang hindi ko sinabi sa inyo ay kung ang katawan ay sapat na malakas, kaya nitong tiisin ang spatial distortion sa panahon ng teleportation. Bukod pa rito, wala pa ring magic treasure na kayang harangin ang mga fluctuations na ito. Ang mga disipulo na nakarinig nito ay naligo sa malamig na pawis, nanginginig ang buong katawan. Kung ganoon, hindi ba ibig sabihin na ang katawan ni Lin Xuan ay mas malakas kaysa sa ating lahat dito? Tumawa ng mahina ang Invincible Sect Leader. Patuloy lang kayong manood. Napakaraming taon na ang lumipas simula nang magkaroon ng Boundless Immortal Sect ng isang disipulo na may ganitong hindi kapani-paniwalang talento. Sa loob ng Secret Realm, nang makita na nag-aatubili pa rin ang disipulo, muling sinabi ni Lin Xuan, mahina ang boses, tapos ka na bang mag-isip, bro? Tigilan mo na ang pagpapaliban. Ang disipulo, bagaman galit na galit, ay nagngalit pa rin ng ngipin at sinabi, habang lumilipas ang oras, liliit ng liliit ang Secret Realm. Pagkatapos ng 10 araw, magsasara ang Secret Realm at sinuman ang may pinakamaraming Jade Tokens sa kanilang mga kamay sa panahong iyon ang mananalo. Hinaplos ni Lin Xuan ang kanyang baba, na parang biglang nakaintindi,
kaya ibig sabihin, kailangan mong umasa sa sarili mong lakas para agawin ang mga ito sa iba, di ba? Tama, ngunit ang mga Jade Tokens ay may mga espesyal na runes. Kahit agawin mo ang mga ito, maaari mo lang silang itago sa iyong sarili at hindi mo sila mailalagay sa iyong storage pouch. Sa sandaling umalis ang isang Jade Token sa iyong katawan, agad itong ay teleport palabas, kahit aksidenteng mahulog mo ito sa lupa dahil nanginginig ang kamay mo. Nakikinig si Lin Xuan, kinuha ang sarili niyang token para suriin ito, at bahagyang tumango. Naiintindihan ko. Ngunit kailangan ko pa ring subukan para malaman kung nagsisinungaling ka sa akin, kaya gagamitin kita bilang isang test subject. Nang matapos siyang magsalita, kinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at ang token sa katawan ng ibang disipulo ay inagaw. Dahil dito, nagalit ang disipulo. Hindi mo ba sinabi na palalampasan mo ako? Nang makita ang disipulo na na-teleport palayo, ngumiti si Lin Xuan. Hindi ka sumang-ayon sa mga kondisyon nang inialok ko ang mga ito. Huli na para sabihin ngayon. Hey, kaya kung yan ang rule, hindi ba't mas kaunting pagsisikap na maghintay na lang ang iba na makakolekta ng tiyak na bilang ng mga tokens at pagkatapos ay direktang agawin ang mga ito sa kanila sa halip na agawin ang mga ito sa bawat tao isa-isa. Kaya't casual na umupo si Lin Xuan sa isang puno, nagpapahinga. Isang oras pagkaraan, bigla siyang nakarinig ng kaunting paggalaw sa ibaba. May paparating. Hindi ko naman talaga gustong mangapi ng masyado, ngunit kung may nag-aalok ng kanilang sarili, walang dahilan para hindi kumain, di ba? Naisip ito, tumalon siya mula sa puno, na ikinagulat ng taong nasa harap. Mahinang ngumiti si Lin Xuan, takot na, pinapayuhan kita, ngunit bago pa siya matapos, isang malinaw na boses ang umalingaw sa tabi ng kanyang tainga. Ikaw ba iyan? Huminto si Lin Xuan, tiningnan ang taong nasa harap niya. Ikaw si Fang Bai, isang magandang dalaga na may malaking dibdib, platinum blonde hair, at mga mata na kasing kinang ng isang lawa ang lumitaw sa harap ni Lin Xuan. Sa sandaling nakita ni Fang Bai si Lin Xuan, masaya siyang sinabi, ikaw siguro si Lin Xuan. Agad siyang lumapit at ipinahid ang kanyang malalaking suso sa braso ni Lin Xuan. Wow, sa wakas ay nakakilala ako ng isang tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Lin Xuan, namula ang mukha habang ganoon ka-agresibo ang pakikitungo ng babaeng ito. Nang makita ang pagkapahiya ni Lin Xuan, nagtatakang tanong ni Fang Bai, may problema ba, Lin Xuan? Mabilis na itinulak ni Lin Xuan si Fang Bai, sinasabing, hindi pwede iyan, hindi pwede. Ang mga lalaki at babae ay hindi dapat magdikit. Ngunit sino si Fang Bai? Ang Big Boobs and Never Starve ang kanyang motto. Hayaan mo na iyan. Maraming tao ang naglalayong makakuha ng top spot sa pagkakataong ito, bakit hindi tayo magsanib puwersa? Kung hindi, dehado ka mag-isa. Dahil sa dalawang napakalaking sandata na tumama sa kanyang mukha, dumudugo na ang kanyang ilong. Ito, napakalaki ng mga pagbabago mo pagkatapos ng maraming taon na halos hindi ko na kaya. Ano ang gagawin ko rito? Tiningnan ni Fang Bai si Lin Xuan ng may malungkot na mata, sinasabing, hindi ko kailangan ang Jade Token. Mananalo tayo habang naglalabanan para sa Jade Token, kailangan mo lang akong protektahan mula sa pagbalik. Hintayin mo akong hanapin ang main force ng aming Fang team. Kung hindi maginhawa para sa iyo na, kunin ang Jade Token, maaari ko itong hawakan para sa iyo, okay. Dahil nasa harap niya ang kanyang assets, natural na tumango si Lin Xuan sa pagsang-ayon. Okay, syempre okay. Hihi, Lin Xuan Gege ay pa rin ang pinakamahusay. Nag-uusap ang dalawa nang bigla silang nakarinig ng malakas na ingay sa malayo at pareho silang tumingin. Ang ingay, may nangyari siguro, mukhang may nagsimula ng mang-agaw. Naglakad ng palihim patungo sa pinangyarihan ng labanan, hindi napigilan ni Lin Xuan ang huminga ng malalim habang pinapanood ang mga figures sa unahan na nagsusuntukan at nagsisipa. Ang tindi ng laban nila. Mukhang medyo marami ang tao sa dalawang pangkat na ito. Sa tabi niya, tiningnan siya ng babaeng si Fang Bai ng malungkot at sinabi, sinasabi ko sa iyo, Lin Xuange, umalis na lang tayo. Alinman sa dalawang pangkat na ito ay hindi natin kayang labanan. Bumaba ang tingin ni Lin Xuan at agad na tumama ang kanyang mga mata sa dalawang napakalaking suso, na nagpalabas sa kanya ng isa pang bibig ng dugo. Nagmamadaling inalis ni Lin Xuan ang kanyang ulo, upang marinig lang si Fang Bai na nagpatuloy.
Bukod pa rito, mayroong mga nascent soul stage cultivator sa parehong pangkat. Napakataas ng lakas ng kanilang pangkat at hindi natin kailanman makukuha ang kanilang mga jade tokens kahit gusto pa natin. Pinag-aalala mo ako, ubo ng ilang beses si Lin Xuan nang walang magawa. Nalaglag ang damit mo. Doon lang napansin ni Fang Bai na masyadong nakalantad ang kanyang dibdib at mabilis niya itong tinakpan. Ay, hindi ko napansin. Tiningnan ang dalawang pangkat na nagbabakbakan sa harap nila, mahinang ngumiti si Lin Xuan. Huwag kang mag-alala, hindi ako gumagawa ng anuman ng hindi sigurado. Magsisimula tayo kapag tama ang oras. Hanggang 1 oras pagkaraan, isang panig ang natalo ng kabilang panig. Ang pinuno ng mga nagwagi ay isang matabang binata na labis na mayabang. Haha, kolektahin ng lahat ang mga spoils. Opo, boss, medyo maganda ang ani na ito. 2 junior brothers sa pangkat ang lumabas ng masaya, nangongolekta ng mga tokens. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang figure sa likuran nila. Nang tiningnan ng 2 tao, nagtataka silang nagtanong, ano yan? Ikaw si Lin Xuan. Nakangiti na sinabi ni Lin Xuan, tama. Nandito ako para agawin ang mga jade tokens. Ibigay ninyo ang lahat ng jade tokens na nakuha ninyo at baka palampasin ko kayo. Isang disipulo, nang marinig ito, ay mapanghamak na sinabi, ang lalaki ng salita. Bagaman medyo kakaunti ang 2 jade tokens na ito, ngunit dahil kusa mo itong inialok sa amin. Bago pa siya matapos, isang malakas na sampal ang narinig. Isang kamao na parang langit ang buong pagmamahal na dumampi sa kanyang mukha. Hindi napigilan ng disipulo na ito ang dumura ng isang bibig ng sariwang dugo. Bumagsak sa lupa ng may malakas na tunog, na ikinagulat ng mga tao sa paligid niya. Hindi napigilan ng matabang pinuno na magbago ang kanyang ekspresyon. Hanem, bakit mayroong ganoong kalaking gulo doon? Nang lumingon siya, nakita niya na ang kanyang 2 underlings ay nakahandusay na roon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang batang ito ba ay isang disipulo ng pinakamahina na Elder Chu Hiang? At ang babaeng si Fang Bai ay tiningnan si Lin Xuan na may mukha na puno ng paghanga. Wow, Lin Xuan Gedge, ang galing mo. Hindi ko inaasahan na kaya mong labanan ang 2 tao nang walang anumang pressure. Habang nangongolekta ang 2 ng mga spoils, umalangaw ang boses ng matabang lalaki. Ikaw si Lin Xuan mula sa Chuhai Peak, di ba? Hindi ko inaasahan na ang isang disipulo mula sa pinakamahina na peak ay may kaunting galing. Nagtataka ako kung kaya mo pa ring kumapit kapag humarap sa napakaraming tao. Mga kapatid, sige, hulihin niyo. Siya. Nang matanggap ang utos, sumugod agad ang kanyang mga underlings patungo kay Lin Xuan. Nang makita ang matinding momentum ng kanilang atake, medyo natakot si Fang Bai. Nagtago sa likod ni Lin Xuan, mahina siyang sinabi, napakaming tao ang umaatake ng sabay-sabay, kaya mo ba? Kumerba ang mga sulok ng bibig ni Lin Xuan. Sa antas na ito ng lakas, kaya kung labanan ang anumang bilang sa kanila. Little Fang Bai, magtago ka ng maayos at panuurin ang palabas. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan kung gaano kalaki ang pagpapabuti ng aking cultivation salamat sa spiritual liquid. Sa sandaling matapos siyang magsalita, huminga ng malalim si Lin Xuan, inihatid ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan at ipinukpok ang kanyang kamao sa lupa. Ang spiritual energy ay sumabog mula sa kanyang kamay patungo sa lupa, pagkatapos ay tumuloy ng diretsyo patungo sa pangkat ng mga tao. Nagpumilit ang mataba na lalaki na lumaban, nagbago ang kanyang mukha habang naramdaman niya ang papalapit na spiritual force. Ang batang ito, ngunit bago pa siya matapos ang kanyang pangungusap, ang espada sa kanyang kamay ay nabasag ng kapangyarihan mula sa kamao ni Lin Xuan. Sa isang malakas na ingay, lumipad ang mataba na lalaki. Nang hamupa ang alikabok, maingat na inilabas ni Fang Bai ang kanyang ulo mula sa mga palumpong, nagtatanong ng may pag-aalala, Lin Xuan, ayos ka lang ba? Ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, hindi niya mapigilan ang mamangha. Napaalis niya ang isang buong pangkat mag-isa. Akala ko ay tulad pa rin siya ng dati, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon siya kalakas. Ang gwapo, si Lin Xuan, pagkatapos harapin ang grupo, ay kalmado na sinabi, Fang Bai, Kara, kolektahin ang mga jade tokens. Bakit ganoon ang ngiti mo? Haha, wala, Fair na,
Tama ka, mas mabilis talaga ang pagnanakaw sa iba kaysa sa pagnanakaw sa sarili natin. Hihi, ngayon na nakuha na natin sila, tara na. Bigyan mo ako ng sakay. Ngunit ng pangalawang pag-iisip, hindi ba dapat kunin na rin natin lahat ng Jade tokens mula sa kanila? Dahil ang mga na-eliminate kanina ay magbabawas sa ating mga kalaban. Mahinang ngumiti si Lin Xuan nang marinig ito. Kaya nga sinasabi ko na masyado ka pang bata at kulang sa foresight. Kung gusto nilang mag-rank ng mataas, kailangan lang nilang patuloy na mang-agaw ng iba. Kailangan lang nating kunin ang mga Jade tokens na ninakaw nila at sapat na iyon. Hindi ba mas madali yun kaysa sa atin na maghanap sa lahat ng dako ng mga tao? Tumango si Fang Bai, medyo nakakaintindi. Kaya ba naming gawin iyon? Kasabay nito, sa Jiao Arena ng Invincible Sect, bagaman sinabi niyang hindi siya pupunta para magsaya, naroon si Lin Yunqing. Nang makita ang pangyayari, isang ngiti ang umakyat sa kanyang mga labi. Pareho talaga kayo, balik sa grupo ng matataba, pagkatapos matalo, hindi kinuha ni Lin Xuan ang lahat ng kanilang mga Jade tokens. Nagsimula silang magtipon, tinulungan ang kanilang senior brother na makatayo habang kinukuskus ang mga pasa sa katawan ng isang junior brother, mahinang sinabi, "Senior brother, nawala ang lahat ng dati nating spoils. Ano ang gagawin natin ngayon?" Hinaplos ng senior brother ang kanyang mga sentido, kumikirot ang ulo. Ano pa ang magagawa natin? Kailangan lang nating patuloy na mang-agaw ng iba. Ngunit hindi naman lubos na masama si Lin Xuan, hindi bababa sa nag-iwan siya ng isang Jade token sa bawat isa sa atin sa halip na ay eliminate tayo ng direkta. Sige na, kalimutan mo na. Kung hindi tayo pinalabas ng Secret Realm, mayroon pa rin tayong pagkakataon. Kailangan lang nating magsikap pa sa susunod. Nang marinig ang diskusyon ng grupo, muling umalangaw-ngaw ang bulungan sa Jiao Arena. Ang mga idiot na iyan ay ginagamit bilang mga kasangkapan at walang kahihiyang nagpapasalamat pa rin. Hindi ka panipaniwala. Samantala, nagpapahinga si Lin Xuan sa ilalim ng puno, tiningnan si Fang Bai at nagtanong, "Nga pala, ikaw ang adopted sister ng isang prinsipe, bakit hindi ka nasa Royal Palace kundi nandito nagko-cultivate? Nagkamali ka ba na hindi ka naglakas loob na umamin at lihim na tumakas?" Medyo nagalit si Fang Bai, nakasimangot ang mukha at sinabi, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? 5 taon na ang nakalipas, masyadong nagmadali ang His Highness sa pagko-cultivate kaya naging magulo ang kanyang spiritual energy at nabara ang kanyang mga meridians. Halos wala na siyang pagkakataong makalusot pa. Dagdag pa, ang Southern Yang Dynasty ay ngayon ay nanginginig kaya bumalik siya sa mortal world upang pamunuan ang pangkalahatang sitwasyon." Medyo nagulat si Lin Xuan. "Sinabi mong nanginginig ang Southern Yang Dynasty. Ano ang nangyayari?" Ipinaliwanag ni Fang Bai, nagpadala ng mga tropa ang Liang Dynasty upang salakayin ang Southern Yang. Dagdag pa rito, mayroon ding pagtataksil ng spy na si Zhang Man na nakipagsabwatan mula sa loob, na nagdulot ng kaguluhan sa loob at panlabas na agresyon. Ang inyong pamilya ay itinuturing na isang malakas na clan sa Southern Yang Kingdom, wala ba silang sinabi sa iyo? Umiling si Lin Xuan, "Wala, simula nang lumabas ako para mag-cultivate, wala pa akong naririnig na balita." Kung gayon, pagkatapos ng Great Secret Realm, bumalik tayo at tingnan kung ano ang nangyayari. 2 beses siyang tinamaan ng sandata, namula si Lin Xuan at tumango. Oo, okay. Well, mabilis ang takbo ng panahon at bago mo pa malaman, gabi na. Nang araw na iyon, matapos harapin ng mataba at ng kanyang mga junior brothers ang isang grupo ng mga tao, napuno ng pawis ang kanyang ulo. Phew! 2 beses na pagnanakaw sa isang araw, hindi madali. Ngunit bago pa nila makolekta ang kanilang mga spoils, isang masamang boses ang umalingaw sa likuran nila. "Oh, plano ko sanang magpahinga, ngunit hindi ko inaasahan na makakasalubong ako ng napakaraming tao." Nang makita si Lin Xuan na dumating, hindi napigilan ng mataba at ng kanyang mga junior brothers na magbago ang kanilang mga ekspresyon. "Lin Xuan, bakit ka nandito na naman?" Hindi nag-abal si Lin Xuan na kamutin ang kanyang tainga. "Seryoso, ako lang ba o sobrang init ngayong gabi?" Isa sa mga babaeng disipulo, na hindi makapagpigil ng galit, ay sumigaw, "Kung hindi mo inagaw ang aming mga Jade tokens kanina, siguro mayroon na kaming mahigit 100 ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo?
Gracefully na bumabas si Lin Xuan mula sa puno, casual na sinasabi, ibigay ang lahat ng jade tokens na inagaw ninyo. Huwag nyo nang subukang lumaban, bilang respeto sa inyong mga master, ipinapangako kung hindi ko kayo hahayaang ma-eliminate. Dahil dito, nagalit ang mataba at ang kanyang grupo. Seryoso, akala mo ba manok kami na nangangitlog? Gusto mo lang kunin ang mga ito sa sandaling makuha namin sila. Ginugulpi mo kami ng sobra, Lin Xuan. Okay, sagot niya, kung hindi ninyo ibibigay, kailangan kong gawin ito muli. Kaya bibilang ako ng 3. Kung walang magsasalita, kikilos ako. 3, 2. Nang makita na seryoso si Lin Xuan, agad na sumigaw ang mataba, teka. Sino ang mag-aakala na ang ganitong kalaking tao ay ibibigay lang ang bag ng mga jade tokens ng ganoon? Isa sa mga junior sisters ang hindi napigilan ang sumigaw, Senior brother, ano ang ginagawa mo? Casual na hiniblot ni Lin Xuan ang bag ng mga jade tokens, nakangiti. Iyan ang espiritu, alam mo na, well, aalis na ako ngayon. Column. Nang makita si Lin Xuan na umalis, hindi napigilan ng grupo ng mga disipulo na magmura. Punyeta, senior brother, ibinigay mo na lang sa kanya ng ganoon. Hindi ba't nagtrabaho lang tayo nang wala? Sinampal ng fatis senior brother na namumuno sa pangkat ang kanyang noo, walang magawa na sinabi, hindi natin kaya si Lin Xuan ngayon. Kung lalabanan natin siya, mas magiging malaki lang ang ating mga pagkalugi. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon, senior brother? Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Ano pa ang magagawa natin? Kailangan lang nating iwasan si Lin Xuan habang sinusubukang agawin ang mga jade tokens mula sa iba. Kasabay nito, pagkatapos umalis, medyo nag-aalala pa rin si Fang Bai, sinasabing, bagaman mabilis ang pag-agaw ng mga jade tokens, handa ba silang maging kasangkapan natin magpakailanman? Hinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Hindi, masyado ka pang inosente. Tiningnan siya ni Fang Bai ng kanyang mga mata na parang kristal. Huwag mong sabihin na may paraan ka para mapapayag silang tulungan tayong makakuha ng mga jade tokens. Mayroon bang ganoon katanga na tao sa mundo? Mahinang ngumiti si Lin Xuan. Hindi sa may paraan ako, kundi wala silang pagpipilian. Kung hindi sila mang-aagaw ng mga jade tokens, paano sila magiging sa top? Bagaman narinig ito ni Fang Bai, medyo nag-aalala pa rin siya. Sinabi niya, kahit ganoon, ano ang gagawin natin ngayon? Patuloy na mang-aagaw ng mga tao. Tumawa si Lin Xuan. Paano mo ito matatawag na pagnanakaw? Sa secret realm na ito na puno ng panganib, ang ating mga aksyon ay upang pigilan sila mula sa pagnanakaw ng iba dahil sa pagkakaroon ng napakaraming jade tokens at pagharap sa ganoong kalaking panganib. Tinutulungan natin silang panatilihin ang kanilang mga jade tokens. Paano mo ito matatawag na pagnanakaw? Ito ay isang magandang bagay. Bagaman walang naintindihan si Fang Bai, naramdaman niya na malaki ang saysay ng mga salita ni Lin Xuan. Hihi. Hindi ko inaasahan na ganoon tayo kagaling. Siyempre, sa pagdinig sa dalawa na nagpupuri sa isa't isa, ang mga elders na nagmamasid sa martial arts field ay nagalit. Elder Wang, talaga namang nakapagpalaki ka ng isang mabuting disipulo. Wala siyang natutunang anumang kung fu ngunit natuto siyang maging aso ng iba. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Alam mo lang kung paano maging mapagparaya sa batang iyon na si Lin Xuan. Hindi mo ba sa tingin ay sobra na iyan? Nakikinig ang sect leader, biglang nakita ng karamihan ang isang malaking sandata na lumitaw sa tabi nila. Sumulyap siya, nakasimangot. Hindi ba ito si Elder Lee? Lagi niyang kinamumuhian ang maingay na lugar na ito, ngunit nandito siya sa pagkakataong ito. Mukhang pinahahalagahan niya talaga ang disipulo na ito, si Lin Xuan. Pinagmamasdan ni Lin Yunqing si Lin Xuan ng ilang sandali at hindi niya napigilan ang ngumiti. Hindi ko inaasahan na sa ganoong maikling panahon ay nakakolekta na siya ng daan-daang jade tokens nang hindi nasasaktan. Mukhang naging epektibo talaga ang training nitong mga nakaraang araw at naging ganoon siya kalakas. Hindi ko inaasahan na seryosohin talaga ng lalaking ito ang mga salita ko. Wala nang silbi ang manatili dito. Nag-aalala lang ako ng walang dahilan sa buong gabi. Walang nangyari at sa isang kisap mata, maaga na kinabukasan. Si Lin Xuan ay natutulog na nakakrus ang mga paa sa isang puno. Biglang umalangaw ang malakas na boses ni Fang Bai. Lin Xuan Gedge, anong tool group ang sisimulan natin ngayon? Mahinang ngumiti si Lin Xuan.
Huwag kang minipin. Dapat mong intindihin na ang mga taong ito ay parang ordinaryong tao, kailangan nila ng oras para magpahinga. Kung ilang dosenang Jade Tokens lang ang kabuuan, hindi ba't wala tayong gagawin ng wala? Sige na, tumango si Fang Bai na parang sisiw na tumutukan ng bigas. Ang sinabi mo ay talagang may saysay. Ang bagay ay, nang marinig ito ng mga elders sa labas, nagdilim ang kanilang mga mukha. Sect leader, narinig mo ba yan? Tao ba ang nagsasalita niyan? Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang dumating kung saan nagpapahinga ang dalawa. Senior brother, talagang nanalo tayo sa jackpot ngayong pagkakataon. Maraming salamat sa pagdala sa akin, senior brother. Nang makita ang pagdating ng grupo, kitang-kita ang pagkabigla ni Fang Bai. Nagtatakang tumingin si Lin Xuan. Ano ang problema? Sumagot si Fang Bai, boss. Ang grupo sa unahan ay mula sa parehong paksayo ng elder na kinaroroonan ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. Kung nag-aalala ka, hindi mo na kailangang lumabas mamaya. Huwag mong sirain ang relasyon mo sa iyong sekta. Ngunit umiling si Fang Bai. Hindi iyon. Ang ibig kong sabihin ay hindi maganda ang relasyon ko sa kanila, ngunit dahil magkakasama kami sa sekta, baka magpabiye sila. Tinapik ni Lin Xuan ang kanyang balikat, hinihikayat siya. Magaling, napakahusay, madali kang turuan. Kaya lumabas si Fang Bai mula sa kanilang pinagtataguan. Senior brothers, hello, boss. Nagulat ang mga disipulo nang makita si Fang Bai. Ha, hindi ba si junior sister Fang Bai yan? Mukhang malakas ka pa rin tulad ng sabi ni Master. Ha, masyado lang mabagal at hindi makasabay sa main group. Nakangiti si Fang Bai. Hindi ba't dahil sinadya ninyo akong iwanan? Ngunit ang sinabi niya ay, Senior brothers, huwag niyo akong asarin. Nandito ako para ipakilala sa inyong lahat ang isang tao. Ang lalaki na tila pinuno ay kumunat ang noo. Ha, sino iyan? Hayaan niyo akong ipakilala sa inyong lahat, Senior brothers, ito si Lin Xuan mula sa Chuhai Cake. Humakbang pasulong si Lin Xuan, casual na sinasabi. Ang layunin ni Fang Bai at ako sa pagpunta rito ay upang nakawin ang inyong mga Jade Tokens. Nagulat ang nangungunang disipulo. Magaling, nakipagsanib puwersa ka sa isang outer sect dude. Haha, kung gayon, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa, junior sister. Dahil dito, binunot niya ang malaking espada mula sa kanyang baywang, itinuro ito ng diretsyo kay Lin Xuan. Tiningnan ang espada na naglalabas ng napakalaking spiritual power sa harap niya, namangha ang kanyang mga kasamang disipulo. Ibinigay ni Master kay senior brother ang magic weapon na ito. Ang inggit. Ang magic weapon na ito ay nagpapataas ng iyong win rate laban sa mga cultivators ng parehong realm ng 30%. Lin Xuan, patay ka na sa pagkakataong ito. Nang makita ang kanyang senior brother na sumusugod na may matinding aura, medyo nag-aalala din si Fang Bai. Brother Lin Xuan, mag-ingat ka. Ngunit sa isang kisap mata, nawala si Lin Xuan sa paningin. Bago pa makapag-react ang disipulo, lumipad ang kamao ni Lin Xuan. Masyado kang mabagal. Wham! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang disipulo ay dumura ng isang bibig ng sariwang dugo, nawala ng ilang ngipin sa harap habang lumipad siya paatras. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang mga disipulo na kasama niya. Ano ang nangyari? Si senior brother ay tinanggal bago pa man madikit si Lin Xuan. Ngunit hindi man lang namin nakita si Lin Xuan na umaatake. Paano nangyari, senior brother? Senior brother, ayos ka lang ba? Bilasan niyo, tulungan niyo si senior brother. Ang lalaki ay nabubugbog at nagdurugo, tinitigan si Lin Xuan, nagngingit-ngit ang ngipin. Punyeta, wala akong magamit na lakas ngayon. Anak ng T** ka. Kung may guts ka, lumaban ka ng patas. Anong klaseng bayani ang umaatake ng ganyan? Hindi napigilan ni Lin Xuan na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Nag-sneak attack ba ako? Malinaw akong nagpapakita ng awa, okay. Si Fang Bai na nakatayo sa tabi ni Lin Xuan ay nagdagdag ng gas sa apoy. Senior brothers, huwag nyo nang subukang lumaban, sumuko na lang kayo. Bukod pa rito, mapanganib ang Mystic Realm sa paligid. Kung lahat kayo ay malubhang nasaktan, hindi ninyo mapoprotektahan ang inyong mga Jade Tokens. Gayunpaman, galit na ngayon ang senior brother, itinuro ng diretsyo si Lin Xuan at sumigaw, kahit mamatay kami ngayon,
hindi namin ibibigay ang aming mga Jade Token sa isang taksil na tulad mo. Tama si Senior Brother, pagkalabas natin dito, ire-report ko kay Master at ipapaalas siya sa sekta. Mga kapatid, fair na. Nang makita ang napakalaking momentum ng grupo upang umatake, kinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Fang Bai, umatras ka ng kaunti. Orihinal, ayaw kong maging bastos sa inyo, ngunit matigas ang ulo ninyo na parang mga mula, iginigiit ninyong bugbugin. Kaya huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magpigil. Dahil dito, mabilis na kumilos si Lin Xuan na parang kidlat, naging isang guhit ng puting liwanag habang sumusugod siya patungo sa grupo. Sa loob ng wala pang 3 hininga, tapos na ang lahat. 2 na ang tapos. Sabi ko na sa inyo, kailangan itong mangyari. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita si Lin Xuan na lalong gumagwapo, lalong kumislap ang mga mata ni Fang Bai. Tumawa si Lin Xuan. Ano ang ginagawa ninyo dyan? Bilasan nyo at kolektahin ang mga Jade Tokens. Pareho pa rin ang mga rules, kailangan mag-iwan ng isa para sa lahat. Hindi nagtagal, ang mga Jade Tokens ay lahat ay natipon sa isang bag. Wow! Lin Xuan ge, kasama ito, mayroon na tayong mahigit 5,000 piraso nitong mga nakaraang araw. Hindi masama, hindi masama. 3,000 pa at siguradong makuha na natin ang number 1 o 2 spot. Habang umalis si Lin Xuan, galit na galit ang mga disipulo, ngunit malubha ang kanilang mga pinsala kaya hindi sila makatayo. Punyeta, Fang Bai, Lin Xuan, hintayin nyo lang. Sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga tao ang lumitaw, at ang namumuno sa kanila ay walang iba kundi si Zhao Mo na tinalo ni Lin Xuan kanina. Sa sandaling dumating siya, sinabi niya nang aasar, "Oy, anong nangyari sa inyo?" Nang makita kung sino ito, hindi napigilan ng mga disipulo na magngingit-ngit ang kanilang ngipin. Mga tao mula sa Yunrang Peak. Ano ang gusto mo? Mahinang tumawa si Zhao Mo. Huwag kang minipin. Wala kaming gusto. Nagtataka lang kami kung ano ang nangyari. Ang pinuno ay nagngingit-ngit ang ngipin at sinabi, hindi ba halata? Kami ay inambus ng batang iyon na si Lin Xuan. At nagkaganito, naisip ang eksena kung paano siya pinalipad ng palm strike ni Lin Xuan, nagngalit ang ngipin ni Zhao Mo. Lin Xuan, hindi ko hahayaan na ang pesteng batang iyon ay patuloy na maging mayabang. Dahil dito, ngumiti siya at sinabi, Little brother, kung may galit ka kay Lin Xuan, bakit hindi tayo magplano? Ang kasuklam-suklam na si Lin Xuan ay nagkasala ng mga karumal-dumal na krimen. Naglalamyerda siya sa Secret Realm, nagnanakaw ng maraming Jade Tokens, na nagpahirap sa maraming disipulo. Kaya nagpa siya kaming magsanib puwersa para harapin si Lin Xuan. Nang marinig ito, medyo nag-aatubili pa rin ang pinuno, sinasabing ngunit si Lin Xuan. Tumawa siya ng mahina, huwag kang mag-alala, mayroon tayong 6 na nascent soul cultivators dito, kasama ang maraming junior brothers para tumulong. Si Lin Xuan lang, hindi ko man lang siya pinapansin. Ang matabang lalaki na ninakawan ni Lin Xuan ng ilang beses ay naruroon din. Galit siyang sumigaw, tama. Ang huling 2 beses ay inambus lang tayo ni Lin Xuan at ganoon siya nagtagumpay. Ngayon, basta't magtulungan tayo ng buong puso, paano tayo hindi makakatalo sa isang Lin Xuan? 2 beses na ninakawan ka ng parehong tao at parehong beses ay ambush. Masyado lang iyon kawawa. Muling nang hikayat si Zhao Mo, Little brother, gusto mo bang sumali sa amin o hindi? Ang lalaking iyon ay mayroon ng malaking galit kay Lin Xuan. Bukod pa rito, kung matagumpay silang magsanib puwersa at ninakawan ang mga tokens ni Lin Xuan, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong manalo. Naisip iyon, tumanggo siya. Okay, sasali kami. Dahil dito, 3 pangkat na pinamumunuan ng 6 na nascent soul cultivators ang nagkaroon ng kasunduan, patayin si Lin Xuan. Agawin ang mga Jade Tokens. Kasabay nito, hindi pa rin alam ni Lin Xuan ang paparating na panganib, casual na naglalakad. Sa tabi niya, mahinang nagtanong si Fang Bai, Lin Xuan ge, hindi mo naman talaga sila sinaktan, di ba? Huwag kang mag-alala, lahat sila ay magagaling na katulong para sa atin na kumita ng mga tokens. Paano ko sila sasaktan ng totoo? Nakahinga ng maluwag si Fang Bai. Mabuti yan, mabuti yan. Bukod pa rito, mga kapwa-disipulo sila, mabuti kung hindi sila malubhang nasaktan. Sa sandaling iyon,
Isang boses ang umalangaw-ngaw sa likuran nila, Lin Xuan, huminto ka dyan. Ikaw ay mapagmataas na tinatrato kami na parang mga baboy at aso. Ngayon, tiyak na papagbabayaran kita. Nang makita ang grupo ng mga tao, mahinang ngumiti si Lin Xuan. Oh, kayo pala iyan. Mukhang may gustong makatakas sa kanilang papel bilang mga kasangkapan. Ano sa tingin mo, paano natin ito haharapin? Ano pa? Siyempre, bigyan sila ng leksyon para maintindihan nila ang kanilang lugar. Nang marinig ang dalawa na kumakanta ng magkasabay, hindi napigilan ng mga tao sa harap na magalit. Huwag mong isipin na kaya mong maging mapagmataas dahil nakipagsanib puwersa ka kay Lin Xuan. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng aming master, ikaw na walang utang na loob na bastardo. Hinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Fang Bai, mag-ingat ka. Marami tayong kaharap ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, naganap ang isang hindi inaasahang pagbabago. Isang bilog ng nakakatakot na pulang liwanag ang lumitaw sa likod ni Lin Xuan. Sa ilalim ng nakatatakot na tingin ni Fang Bai, si Lin Xuan ay talagang inambus ng nakatagong sandata. Lin Xuan ge, ayos ka lang ba? Ang taong nag-ambas kay Lin Xuan ay walang iba kundi si Zhao Mo. Nang magtagumpay sa isang galaw, hindi niya napigilan ng ngumisi at sinabi, hindi ko inaasahan na ganoon ka kawalang pokus. Napakadali lang. Nagngingit-ngit ang ngipi ni Lin Xuan at tiningnan ng masama si Zhao Mo. Kaya pala, kaya mo lang mang-ambas. Malamig na tumawa si Zhao Mo. Ano kung inambus ko? Basta't kaya kitang talunin, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin ko. Bukod pa rito, ang atake ko kanina ay nag-seal ng iyong cultivation. Sa pagkakataong ito, hindi mo magagamit ang anumang magic power. Haha, huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Samantalahin ang kanyang kahinaan at umatake. Nang makita ang mga layer ng pag-atake na papalapit sa kanila, galit na galit si Fang Bai. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang misteryosong hand seal at isang malaking enerhiya ang inilabas. Kayo ay marunong lang samantalahin ang masamang sitwasyon. Hinding-hindi ko kayo hahayaang makamit ang inyong mga layunin. Isang malakas na sigaw ang lumabas, dalawang agos ng spiritual energy ang bumulusok mula sa kanyang palad, matindi na bumangga sa mga papalapit na atake. Walang katapusang umalangaw ang mga tunog ng pagsabog. Ngunit habang nilalabanan ni Fang Bai ang mga taong iyon, niuinggan niya ang kanyang ulo at nakita si Lin Xuan na dahan-daang bumabagsak. Dahil dito, nagbago ang ekspresyon ni Fang Bai. Lin Xuan, Big Brother Lin Xuan, gising. Nang makita si Fang Bai na naliligalig, ngumisi si Zhao Mo. May oras ka pa para mag-alala sa iba. Mag-alala ka muna sa sarili mong sitwasyon. Nang bumalik si Fang Bai, nakita niya ang palm strike ni Zhao Mo na papalapit at hindi niya mapigilan ang magbago ang mukha. Masyadong mabilis. Walang oras para magtipon ng chi. Makakagawa lang ako ng barrier muna. Hindi ko alam kung gaano katagal ito kayang tumagal. Inunat ni Fang Bai ang kanyang mga kamay, bumubuo ng isang protective circle sa harap niya at ni Lin Xuan. Ngunit dahil sa mga barriers na ito, desperately siyang sinusubukan na panatilihin, halos nasa kanyang limitasyon na siya, 10 hininga lang ang lumipas. Fang Bai ay naramdaman na ang pagkabigla sa dami ng atake, na may ilang tunog ng pagbasag. Hindi nagtagal, nabasag ang barrier at si Fang Bai ay pinalipad pa atras ng atake ni Zhao Mo, agad na nawalan ng malay. Dahan-daang lumakad si Zhao Mo sa tabi ni Fang Bai, malamig na tumatawa. Ano, akala ko napakatibay ninyo. Hindi pa nga kami lumalaban ng buo, nahulog na kayo. Sok, ang laking bag ng mga jade tokens. Kukunin ko. Ngunit habang nagmamayabang siya, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang mukha. Nakatayo na si Lin Xuan sa isang punto, direkta na sinipa sa mukha si Zhao Mo. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong humahawak sa aking mga gamit, dahil natatakot akong madumihan sila. Pagkatapos sipain sa mukha, lumipad pa atras si Zhao Mo at ilang iba pang disipulo ang sumugod upang tulungan siya. Tinitigan niya si Lin Xuan nang hindi makapaniwala, sinasabing, paano ito posible? Hindi ba't nasil ang iyong cultivation? Nang aasar si Lin Xuan, para makipagtulungan sa iyong pag-arte, sinisikap ko ang aking makakaya na magpakitang gilas, kung hindi, bakit ka magpapabaya? Punyeta, minaliit tayo ng batang ito. Mga kapatid, sabay-sabay tayo.
Ngunit bago pa sila makarating sa kanya, nawala ang figure ni Lin Xuan sa harap nila. Sa isang iglap, lumitaw si Lin Xuan sa ibabaw ng ulo ng grupo, naghahatid ng isang suntok na naglalaman ng matinding spiritual energy mula sa itaas, tumama ng diretso sa grupo. Ang tinamaan ng husto ng atake ay natural na si Zhao Mu nakakambas lang ni Lin Xuan. Siya ay tinamaan ng palad ni Lin Xuan at pagkatapos ay tinapak Tap Ocon sa kanyang dibdib. Orihinal, gusto ko kayong panatilihin ng kaunti pa, hindi bababa sa para makakuha kayo ng rangkang, ngunit gusto ninyong patayin ako at si Fang Bai. Kung gayon, huwag niyo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Sinabi yan, casual na kinuha ni Lin Xuan ang Jade Token mula sa katawan ni Zhao Mo. Column, Zhao Mo. Batiin mo ang mga elders ng Yuan Peak para sa akin. Puno ng galit si Zhao Mo at umungal, Lin Xuan, hintayin mo lang. Hindi nagtagal, dahan-daang nagising si Fang Bai mula sa kanyang pagkakawalang malay. Sa sandaling nagising siya, nakita niya ang mukha ni Lin Xuan na naglalaro at inilabas ang kanyang dila, sumigaw siya, "Ah! Isang multo, sampal." Pagkaraan ng isang sandali, isang marka ng kamay ang lumitaw sa pisngi ni Lin Xuan. Fang Bai, masyado ka talaga. Sinampal mo ako bago ka pa man makakita ng malinaw, at inalagaan kita ng kalahating araw at wala man lang akong nakuha na pasasalamat.